I like traveling, and one of the few countries I often visit is Thailand. This happened 2017 when me and my friends decided to visit Italy for the second time. Most of early friends na kasama ko sa trip, isa at a time papasyal sa Thailand, but for me this is my second. We stayed for almost 5 days. We visited some temples, and we never expected na kahit tourist kami, pinapwesto kami sa unahan ng templo para magbigay pugay. Siguro dahil good energies ang dala-dala namin, kaya maayos kaming pinapwesto sa unahan at tapat ng rebulto. On our last night, we decided to stay in a motel sa Suvarnabhumi Airport dahil maaga ang flight namin, 4 na barkada. 8 kaming turista, ang yun 4 ay nauna ng flight the same night. Bale, 4 kaming natira sa Italy, ako, kapatid ko at 2 ko pang kaibigan, kung hindi nyo na itatanong. Part kami magbabarkada ng isang kilalang paranormal group dito sa Manila, at kasama namin sa trip ang dating presidente at founder ng group na yon. Pagka-book namin ng hotel, Casa Nariña, galing Pattaya, napansin ko na madilim at gabi na kami nakarating ng hotel. Lulan kami ng isang malaking van at pagkahatid ng mga kaibigan namin sa airport, dahil mauuna ang flight nila pabalik ng Manila, dumiresto na ang aming sasakyan sa aming destinasyon. Noong 2017 ang naturang hotel sa aking obserbasyon at nag-iisang nakatayo sa gitna ng isang malawak na lupa, walang ibang gusali or bahay sa paligid nito, at pagkababa ko ng sasakayan, pagsilip ko sa isa sa mga bintana ng hotel, napansin ko may mga pugot na ulo, floating heads, ang sumilip pababa sa parking space na pinagparadahan ng aming van. Kinikilabutan ako habang tinatype ko ito. Normal lang ang aking reaksyon dahil ayokong manakot ng aking mga kasama, lalo na yun kapatid kong babae. Sa puntong yun nagkasundo yun 2 kong kaibigan na mag-sear dahil ihing-ihi na daw sila. Kami naman ng aking kapatid ay dumiresto na sa reception area. Online booking ang aming reservation kaya sinabi ko lang ang pangalan at binigay na sa amin ang 2 susi para sa 2 kwarto. Isa para sa 2 kong kaibigan at isa para sa aming magkapatid. Habang iniintay ko yun susi, napansin ko ang isang CCTV monitor sa gilid ng reception at doon may kakaiba akong nakita. 9 windows ang nakabukas sa isang screen at lahat ng screen ay may mga naglalakad na mga entities na hindi ko mawari. Sigurado akong hindi ito mga guest at hindi mga tao tulad namin. Mabibilis silang maglakad na parang si Flash sa sobrang liksi. Again, hindi ako kumibo pero sa aking loob, nag-isip na ko paano i-refund ang booking namin at mag-suggest sa mga kaibigan ko na lumipat na lang ng hotel. Masama ang kutob ko dito, unang-una hindi ako pamilyar sa mga entities ng Thailand. Hindi ko alam paano ako makikipag-usap sa kanila. Sanay kami sa mga iba-ibang entities pero dito sa Pinas pero ngayon nasa ibang bansa kami. Paano namin sila kakausapin, sabi ko sa sarili ko. We believe in peaceful coexistence with the different entities and we don't want to create any harm to them. Gulat ako nang paglabas ang aking mga kaibigan galing toilet at batid ko sa kanilang mukha ang takot at kaba. Sumsenya sila sa akin na nakita mo. Nakita mo? Nakahina ako ng konti dahil sa pagkakataon na yon, alam kong hindi lang ako ang may nararamdaman sa hotel na yon. Nasaksihan din nila ang nagliliparang mga pugot na ulo at mga kakaibang mga galaw sa paligid. Kami na lang ang huling guest ng hotel dahil medyo late na kami nakarating. Nagulat ako dahil wala naman akong kaimik-imik ng mga oras na yon, pero tarantang nagtatanong yun 2 akong kaibigan sa akin kung nakita ko daw yun mga floating heads na ikot ng ikot sa loob ng hotel. Sabi ko kanina pa bago pa tayo pumasok sa loob nang makuha na namin ang 2 susi ng mga kwarto na second floor, nag-usap muna kami kung ano ang dapat namin gawin sa mga oras na yon. Napag-isip na din namin hindi na ideal na umalis pa kami ng hotel dahil bayad na kami at mahihirapan na kami kumuha ng bagong hotel dahil wala na din kaming van na nirentahan namin ng araw na yon. So nagpasya kami ng tignan muna ang mga kwarto bago kami mag-decide kung anong magandang gawin. Dahan-dahan kaming umakyat sa aming mga assigned room located sa second floor. Pag-akyat ko sa dulong bahagi ng hallway, may napansin akong isang rebulto na kakaiba ang itsura. Yari siya sa kahoy at positibo ako na siya yun unang sumilip sa amin kanina sa parking lot pagkadating namin sa hotel.
Hindi ko na pinansin at binuksan na namin ang unang kwarto, at dahil kasama namin yun presidente ng aming grupo, siya ang pinagbukas namin ng kwarto. Para kami nasa pelikula dahil dahan-dahan kaming pumwesto sa kanyang likuran at buksan ang pintuan. Takot at nanginginig sa makikita namin sa loob. Unang kwarto ay bumungad sa amin ang madilim na silid. Pero sa dulo ng kama, may babaeng nakaupo at namumula ang mata at dahan-dahan lumingon sa amin. Agad na sinara ng aking kaibigan yun kwarto at impit na sumigaw sa nakita. Hindi niya daw maipaliwanag yun emosyon ng babae sa gilid ng kama. Para daw itong umiiyak at nagagalit, sinunod na namin ang pangalawang kwarto. Siguro marahil sinuwerte kami dahil wala kaming nakitang any paranormal activity whatsoever, pero ang magiging problema ay pangdalawahan lang ang kasya sa room. Doon namin naisip na kumuha na lang ng isang malaking room na kasya kaming apat at magsama-sama na lang kami sa iisang kwarto, at ganun nga ang ginawa namin. Bumaba ulit kami sa reception at sinubukan kong mag-explain sa front desk ng gusto namin mangyari. Again napansin kong walang ibang tao sa paligid at napakatahimik na ng lugar, sabi ko sa babae sa counter. Do you have a bigger room for 4 people? We want to all sleep in one big room. Nagtanong ang babae na bali daw at sinagot ko ng we are all scared. Doon na na-confirm ang aking hinala. Pumayag agad si ate at nagibigay ng panibagong susi para sa amin. Dali-dali kaming umakyat sa kwarto at nagpahinga saglit. Pinag-usapan namin ang mga naganap sa hotel at nag-decide kami na gumawa ng proteksyon para sa aming apat. Gumawa kami ng isang simpleng protection ritual. Good thing parati kaming may dalang sage, insenso, at sinumulan namin ang ritual. Ang iba sa amin ay nagdasal ng mataimtim. Nagsimula na yun leader ng grupo namin. Nagbukas siya ng isenso at tahimik na nagritual. 4 corners ang tawag sa ritual at sinimulan niyang pausukan ang buong kwarto. Ngunit habang ginagawa niya ang pagpapausok, may nakalimutan kaming gawin sa proseso. Nagpasya na kaming mag-empake ng damit para bukas ng maaga sa biyahe pabalik ng Pilipinas. Madami kaming pasalubong at mga pagkain, at gusto sana namin maiayos ito at paghati-hatian para hindi na kami magbayad ng extra luggage sa airport. Sinimulan na iba magbalot at mag-empake, habang ang iba naman at naghanda sa pagligo para hindi na kami makaabala bukas sa pag-alis. Hiwalay ang isang kaibigan namin sa aming biyahe pabalik, nakapag-book siya ng ibang airline at hindi parehas ang oras ng biyahe namin. Naiwan ang nasusunog na isenso sa isang lamesa hanggang umaga. Ako ang unang naligo ng gabing iyon. Naghanda ako ng aking mga gamit at tuwalya at pumasok sa banyo. Siguro marahil ito na ang pinakamabilis na ligo ng buhay ko sa mga sandaling iyon. Ready na akong mag-hot shower sa mga oras na iyon, ngunit may kakaiba akong naramdaman. Inikot ko ang aking paningin sa loob ng banyo para suriin nang mapansin kong may butas sa isang gilid ang aming banyo. Hugis parisukat yon butas at sa aking palagay kasya ang isang tao. Nagtuloy lang ako sa aking pagligo kahit alam kong may kakaiba akong naramdam. Maya-maya pa ay biglang humina ang tulo ng shower sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Labis-labis ang aking pagkaasar at pagkainis dahil sa bagal ng tubig. In my minds ay may kilabot akong naramdaman. Alam kong may nanonood sa akin habang naliligo. Isang nilalang na maputi ang mukha at walang mata ang sinusubukan pumasok sa banyo mula sa butas na parisukat. Dali-dali akong nagbanlaw at nagtuyo ng katawan. I swear this is the fastest 5-minute shower in my entire life. Lumabas ako pero kalmado. Hindi ako makakibo dahil sa takot at kaba. Hindi ako matatakutin pero nung mga oras na yon, matinding kilabot ang bumalot sa aking lupang katawan. Sumunod na naligo yun aking kapatid na babae. Marahil hindi bukas ang kanyang third eye gaya ng sa amin, kaya hindi niya masyadong naiintindihan ang nangyayari. Right after niya pumasok sa banyo, nagbilin ako sa 2 ko pang kasama. Sabi ko, ingat sa pagligo sa banyo ha. Nagkatiniginan lang yun 2. At nagyaya na silang magyosi sa maliit na veranda katabi ng banyo. Tapos na ang aking kapatid maligo at nagkwento siya ng parating nalalaglag yung toiletries niya sa sahig ng banyo.
ilang beses niya sinabit ng maayos pero maraming beses daw ito nahulog. Tinanong ko kung malakas ang pressure ng tubig, sabi naman niya sakto lang, hindi mabagal at enough para makapagbanlaw siya. Sumunod naman yun kaibigan namin na leader ng group. After niyang maligo, nagkwento siya na nakita niya sa banyo. Laking gulat ko na parehas ng description ang aming nakita habang naliligo. Isang nilalang maputi ang mukha na walang mata na gustong pumasok sa butas. This time marami na sila, kaya mas natakot kami. Dun namin na-realize na nakalimutan namin idamay sa ritual yun banyo. Hindi namin napausukan, kaya dun sila nag-tear while pumasok. Marahil hindi nila nagustuhan yun safe space na ginawa namin for protection. Maaga kami nagising para sa flight namin, ngunit may napansin yun leader sa kanyang tsinelas. Nakita niya ito sa tapat ng pinto, nakaharap palabas na para bagang nagsasabi na umalis na kami sa kwarto. Weird yun dahil normally paghihiga ka sa kama dapat nasa paanan or gilid lang yun tsinelas mo. In his case, nasa tapat ng pinto ng aming rented room. Naiwan namin yun isang kaibigan namin sa hotel dahil tanghali pa ang kanyang flight. Gusto na nga niya sumama at tumambay na lang sa airport at intayin ang kanyang flight, ngunit hindi na din ito nangyari dahil sa madami pa din siyang iempeke at ayusin sa kanyang mga gamit. Years has passed at isang araw na ikwento ko ito sa isa kong kaibigan na Pinoy na tumira sa Thailand ng maraming taon. Laking gulat kong pagkatapos kong magkwento ay may pinakita siyang pic na ginoogle niya sa internet at nagsabing, yun mga nakita niyong mga entities sa Thailand, ayan yun mga folklore nila. Patunay na yun mga entities na nakita namin ay totoong nag-exist. Salamat po sa pakikinig ng mahaba kong kwento. Keep safe. Note, yun preta at krasu po yun mga nakita namin sa hotel. Hi, I will rely again to share my horror story, this time sa Baguio naman. I am a Baguio person. I come here for relaxation or barkada trip whenever have chance. Basta lagalag ako in general and this is Lily encounter in one of Lily favorite transients sa Bocaucan Road. And here it goes, year 2012, went to Baguio with LA whole family. Since Baguio is one of early fave getaway, we look for a place na pwede ang dog since I'm traveling with pet that time. May nagsuggest sa akin to go to this particular lodge in Bocaucan and there we checked in. At that time, hindi pa ganap na ganap ang aking psychic abilities kaya di ako masyado apektado sa bahay. Sa lodge, maraming kwarto, may common ni at kitchen, may isa alu and dalawa ni floor and may isang separate na room kung saan may sariling porch for small inuman session. Doon kami natulog ng ex ko sa room na yon. Pero hindi kami uminom ng alak sa porch dahil pagod lahat kami sa bayahe. I think it was about siyam nang magsimula na akong dalawin ng antok at nakatulog na ko. It was a queen-size bed and katabi ko yun ex ko that time. Around 12 past midnight, nagising ako dahil hindi ako makahinga, so dinedma ko lang at uminom ng tubig. Sabi ko baka pagod lang talaga ako sa bayahe. Natulog ulit ako at nagising ulit at this time, para akong sinasakal tapos hindi ako makahinga. Nagising yun katabi ko at nagtanong kung okay lang daw ako. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya at kung wala siyang napapansin sa room. Ang sabi niya lang, may naririnig siyang lakad ng lakad sa labas ng kwarto pero inisip niya baka ibang tao lang naka-check-in sa bahay. Bumalik ako sa higaan and sinubukang matulog, gladly inantok ako at nahimbing na hanggang umaga. Matagal bago ako nakabalik sa Baguio, dahil din sa kabisihan sa buhay. This time bumalik ako with friends, I think that was year 2015 kung hindi ako nagkakamali. Marami nang naganap sa buhay ko after 2012, dito na nagsumila mabuksan ng tuluyan yung senses ko pagdating sa mga ganitong bagay. And this time excited ako balikan ang naturang transient house dito sa Bocaucan Road. Bumalik ako sa Baguio and this time kasama ko nga friends ko. Masaya ang trip dahil puro kami kain sa labas. Bale 6 kami at may isa pang susunduin sa bus station para humabol sa Baguio dahil galing pa siya sa work. On our first night, sa ibang room ako natulog with friends.
At dahil late sleeper kami at naglaro pa ng tong-its mga kasama ko, sobrang late na din kami natapos. While putting myself to sleep, may naririnig akong takbuhan sa labas ng room, ang hindi ko magets mga batang nagtatawanan at naghahabulan. Told myself grabe naman itong mga bata na to, pasado 2:00 ng madaling araw at ayaw pasawayin ng mga magulang nila. Alam naman siguro nila na may iba pang transient na naka-check in that night at kami ngayon. Maya-maya pa ay nawala na yung takbuhan at tawanan ng mga bata. At habang naririnig ko yun, iba naman ang naririnig ng isang kasama ko. Ang sabi ni Lee, isa sa mga kasama, may naririnig siyang screeching sa walls na made of wood. Again dinedma na lang niya at nag-resign na din siyang matulog ulit dahil hindi nawala naman daw ang mga tunog sa pader. Umaga, late na nagising ang lahat at habang nasa big porch kami kumakain ng fast, napag-usapan yun mga naganap kagabi. Dahil dun kinausap namin si kuya na tagbantay ng transient house, nagtanong kami kung sino pang ang naka-check-in sa bahay. Sabi niya may couple na naka-check-in kagabi pero umalis na kaninang umaga. Tinanong namin kung may kasamang kids yun couple at nagsabi siyang wala. Doon na kami tuluyang kinilabutan, nagpatuloy ang Baguio trip namin at napagkasunduan na mag-tour sa Session Lee at kumain ulit sa labas. After ng fast nagsimula na kaming mag-prepare para sa pag-alis. Ako na naghugas ng mga pinggan ginamit and this time nagluluto si kuya na bantay. I started asking him about sa bahay, bilang curious ako at kung ano-anong nararanasan nila dito. Nung unang tanong ko kay kuya na, may nararamdaman ba kayong kakaiba sa bahay na to? Alangan ang kanyang pagsagot sa akin. Ayaw niya sigurong sirain ang imahe ng lugar at mabawasan ang mga kliyente nila sa transient. Kaya ang sagot niya ay isang matipid na wala po. Pero napangiwi ang kanyang labi, bagay na napansin ko at tinanong siyang muli, sabi ko sa kanya, kamusta yun bahay na may little porch, sabay turo sa bahay na tinulugan ko years ago. May maliit na bintana sa kitchen sink at tanaw ang bahay na sinasabi ko. Nagulat si kuya at naiba ang reaksyon sa mukha niya, tinitigan niya ako at sabi, may kwento po tungkol dyan sa kwarto na yan. Pero nakwento lang naman po sa akin ng mga dating katiwala dito sa bahay, bigla akong napatigil sa paghuhugas ng pinggan. Sabi ko sa sarili ko, ito na magkwekwento na si kuya at malalaman ko na ang sikreto ng isang kwarto na tinulugan ko noong 2012. Ito ang kwento ni kuya. Lumang kwento na po sa akin ito, wala na yun boy na bantay sa dito sa bahay. Sa kanya po kasi nangyari yung storya ng kwarto na yan. Sabay muso sa bintana ng kusina, panahon pa daw po ng Nokia phones na nangyari yun naganap. May magbabarkadang nag-check-in dito at nagstay sa kwarto na may porch. Nag-inuman sila ng gabing iyon, puro tawanan at kulitan daw hanggang sa malasing silang lahat. Bago matapos ang session nila ng inuman, nagpa-picture daw sila kay kuya gamit yung Nokia phone. Matapos magpa-picture ay nagligpit lang sila ng mga bote at natulog na, kinaumagahan. Nagtataka daw yun may-ari ng telepono dahil sobra daw ang bilang mga tao sa picture sa cellphone niya. May isang babae daw nakaupo katabi nila sa picture. At mas lalo silang nataranta dahil puro lalaki silang nag-check-in kagabi. Kinilabutan ako ng matindi sa kwento ni kuya, wala akong masabi after nang nairinig ko sa kanya. Tumuloy na kami sa pamamasyal, maayos naman ang buong araw namin nang nag-decide na kaming umuwi ng pasado 7:00. Antok at pagod na daw si Yi at gusto nang mag-rest samantalang kami naman ay susundo pa sa isang kasama namin sa bus terminal. Nagpaiwan si A kasama si A sa room. Maya-maya pa, ayon kay E, may naririnig daw siyang screeching sa mga kahoy na pader ng bahay. Kinabahan daw siya at nanatiling nakikiramdam. Maya-maya pa ay narinig niyang muli ang ingay sa labas ng kwarto. Dali-dali daw siyang lumundag sa tabi ni E na kasalukuyang tulog. Natawa daw sa E sa kanya dahil noon pa man, alam na niyang may ganitong eksena sa bahay na yon. Nang biglang may mahinang katok sa kanilang kwarto. Hindi nakakilos silang dalawa ng mga ilang segundo. Hindi din sila sumasagot dahil hindi nila pwede isipin na kami ay nakabalik na mula sa terminal dahil wala pang 30 minutes nang kami ay lumisan. Katok ulit ang kanilang narinig but this time mas mahina na. Tinanong ni E si A kung nailok niya ang pinto. Sumagot si A na ewan daw niya at hindi siya sigurado. Lumundag ng kama papuntang pintuan si A upang i-lock ang door.
Maya-maya pa ay tahimik na ulit ang kapaligiran. Pagbalik naman ng lampas 1 oras, kinatok-katok ko yung kwarto para makapasok, walang sumasagot sa kanila. This time mas nilakasan ko na ang katok at may pagbanggit ng kanilang mga pangalan. 1, 2, 3 katok. Dahan-dahan bumukas ang pinto at sumalubong sakin ang maputlang mukha ni E. Buti na lang dumating kayo at nagkwento na sila ng mga ganap habang wala kami. After pandemic hindi ko na nadalaw ang paborito kong transient dahil sa iba na ako tumutuloy, pero nangako ako na isang araw babalik ako dito. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Hanggang sa muli. Sir Frey, sana magustuhan yung mga listeners natin ang aking kwento. More power and God bless you.